Sa presinto po nauwi ang away ng magkapatid sa Caloocan. Ang dahilan ng kanilang alitan, ninakaw umanong kotse. Ano yan? Napasugod ang mga otoridad sa bahay ni Araceli Rapada sa barangay 164 sa Caloocan dahil sa sumbong na nakaw umano ang kanilang Isuzu Crosswind. Bagamat naglabas ng papeles, napilitan pa rin sumama si Rapada at kanyang asawa sa presinto. Doon nila nakaharap ang complainant, ang mismong kapatid ni Araceli na si Beatriz Rubio. Kwento ni Beatriz, hiniram ng kanyang kapatid ang sasakyan pero hindi na ito ibinalik. Hiniram niya yung susi at ang nanay ko daw dadalhin daw sa ospital. Ngayon, Sagot ni Araceli, binili na ng kanilang ina ang sasakyan at ibinigay sa kanya. Pineke nila. Nauubos daw ang pera ni nanay sa kanila. Sila ang nagdala ng sasakyan, ipinark na lang basta yung sasakyan sa tapat namin together with the susi. Nang suriin ang certificate of registration ng sasakyan na hawak ni Araceli, nadiskobring dinoktor pala ito. Kaya naman, inimpound muna sa presinto ng Caloocan ang pinagtatalo ng SUV habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. balik na lang yung sasakyan sa... Dapat kasi pinag-uusapan yung ganyan mga bagay-bagay, ha? At hindi na dapat umaabot pa sa presinto yan. Ang importante ay communication, ika nga. Ultimo, mga kriminal sa kalsada, hindi aatrasan ng fixer ng bayan na si John Sabayton. Ang solusyon niya sa problema ng kababaihang laging kabado sa lansangan, lalo na kung 10 oras na ng gabi. Kung umuwi, self-defense, ang suntok, tadyak at malibag lessons, heto na sa ano ang problema mo. Magandang araw, malupit na mundo. Andito na naman tayo sa malupit na lansangan. Okay, andito tayo ngayon para bigyan solusyon ang mga problema ng ating mga mamamayang Pilipino. Okay, magkahanap tayo ngayon ng problema. Okay, ito si Sir. Magandang araw, Sir. Ito, mukhang may nakikita akong mga estudyante. Talungin natin sila. Magandang araw sa inyo. Ano ang problema nyo? Pera. Ay, hindi natin mabibigyan ng solusyon yan, pera. Okay, kayo, Sir. Ano mga problema nyo? Pag-aaral. O, di mag-aaral ka mabuti. Okay, ikaw ate, anong problema mo? Paano ko po solusyonan yung problema ko pa naglalakad ng gabi? Ganun yung problema mo. Ay, pwede naman ako. Di mo pwede yun? Anong gusto mo mangyari? Ano po, matuto po ng self-defense? Dito sa kung anong problema mo, ang solusyon kay Sabayton. Okay, sandali lang, may tatawagin ako ngayon. Okay, SPO3 Adviento, si Ems mo, ang ating estudyante. Magandang hapon po, ma'am. Sino matuto ng self-defense? Paano natin gagawin yan? Madali lang po yan. Bigyan natin sample, sir. Kunyari, ikaw ang i-start yan. Okay. Ibig sabihin, mabilis ka. Mabilis. Kunyari, ikaw naman. Takbo ka doon. Takbo ka doon. Okay. Okay, and action! Mga mamamayang Pilipino, ganito ang tamang self-defense daw, sabi ni Sir. Okay? Isang problema na naman ang ating nasolusyonan. Alam niyo naman dito sa anong problema mo? Ang solusyon kay Sabayton. Dito lang sa anong problema mo? Dito kayo, Sir. Dito kayo, Sir. Dito kayo para makita kayo. Okay. Pag-upload. Patid. Pag may pumaksak yan, ididiin mo lang yan. Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Napapadalas na aksidente sa Star Tollway sa Batangas. Sinisilip na ng Toll Regulatory Board ang mitsa. Motorcycle lane sa EDSA, peligro nga bang dala sa libu-libong riders? Sa aksyon exclusive, totoong may-ari ng mamahaling Porsche na sumabit sa pangangarera at pamaril sa alabang, itinuro sa hepe ng customs na ang clerk na suspect ang bumili ng sasakyan noong isang buwan. Sa Corona impeachment, QC Representative George Banal na umaming nakipag-meeting sa branch manager ng PS Bank kaugnay ng account si Corona, kakasuhan nga ba ng depensa? Sa Action Sports, Argentinian boxer at pasimuno ng riot sa laban kay IBF light flyweight champ John Real Casimiro, ban for life ang sentensya. Basketball legend na si Shaquille O'Neal, fan na rin ni NBA rising star Jeremy Lin. Benta ng Knicks uniform, attendance talaga ng Madison Square Garden. Lahat tumaas dahil kay Lin. At electronic cigarette sumabog sa bibig ng isang mama sa Amerika. E-cigarette, delikado nga ba?
partner, mga kapatid, lalo na sa mga kapatid po nating nais na itigil ang kanilang paninigarilyo, which is good ho yan. At ang ginagawa ng ilan partner ay pinapalitan nila ng electronic cigarette. Yung ika nga ay may baterya at umuusok din, pero walang nicotine ha. Para ika nga ay humabahaba ang buhay nila. Malayo sa ika nga ay cancer of the lungs. Pero baka naman madali ang buhay ninyo. Dahil... Eto, partner? dahil Erwin, sa isang insidente sa Amerika ang kinagigiliwang e-cigarette delikado raw. Zai Feniza, ikwento mo. Dating chain smoker si Jan Jan, pero gusto na raw niyang tanggalin ang mabahong amoy ng yosi sa katawan, kaya electronic cigarette na lang ang ginagamit niya. Bukod sa masarap pang lasa, mabango pa raw ang usok nito. Para sa akin, mas safe to kasi for chemicals lang siya. Good chemicals. I-charge lang ang e-cigarette na parang cellphone. Pwede nang panghit-hit buga ng 1 linggo. Yun nga lang, delikado rin pala ito. Sa report ng Reuters, isang lalaki sa Pensacola, Florida, ang nabungal at natapyasan ng dila matapos sumabog ang hinihit na e-cigarette. Nagliyab daw na parang paputok ang e-cigarette niya. Iniimbestigahan pa ang tunay na sanhi ng pagsabog. Pero paliwanag ng Department of Health, posible talagang sumabog ang anumang bagay na baterya. Bukod dito, may chemical din daw ang e-cigarette na nakakasama rin sa katawan. Hindi sinasabi sa authorities ng e-nicotine manufacturer kung ano pa chemicals ang laman ng kanilang e-cigarette. Pero di pa rin natatakot ang ilang parokyano gaya ni Jan Jan. Mas maganda talaga tong electronic cigarette. Kasi lalakas pa sila. Ayaw munang magkomento ng mga nakausap ng News 5 na manufacturer ng e-cigarette hinggil sa issue. Pero payo ng ilang eksperto, kung gusto talagang tumigil magyosi, isa lang ang solusyon. Discipline na lang yan. Self-control. Don't use any other device except your own self-control, your own will. Zai Feniza, News 5. Dito naman tayo sa exclusive lane ng mga motor. Nakikonvoy ang News 5 sa isang rider na bumabaybay sa EDSA. Ang pakay namin, alamin kung kaligtasan o peligro ang dala ng bagong motorcycle lane na pakulo ng MMDA. Ikwento mo, June Loyola. Maingat magmaneho at hindi lumalabas sa motorcycle lane ang rider na si Nelson. Mula Kamuning, pupunta siya sa kanyang opisina sa Makati. Rush hour kami bumiyahe, kaya naman na-sandwich kami sa malalaking sasakyan. Dahil walang speed limit sa EDSA, ang ibang motorsiklo kumakaripas ng takbo. Pero dahil takot madisgrasya, hindi ito ginaya ni Nelson. Pagdating sa office, dito na lang siya naglabas ng sentimiento. Hanggang Makati, nakukuha ko dati mga 20 minutes lang. Ngayon, mga 45 minutes, gawa ng hindi na kami makasingit-singit. Kabado na rin daw pumagitna sa malalaking sasakyan si Nelson matapos mamura ng isang motorista na muntik na niyang masagi. Mahirap talaga yung non-exclusive lane. Suportado ng Motorcycle Rights Organization ang reklamo ni Nelson. Delikado daw talaga ang lane. We are looking into filing another TRO for EDSA. We have already spoken to Congress about this. Pero para sa MMDA, tagumpay ang unang 4 na araw ng motorcycle lane sa EDSA. Wala pa daw ni isang na-aksidenteng rider. Noong 2011, umabot daw sa halos 700 motor ang nadisgrasya. Sa hulihan naman, kumpara sa higit 1,000 noong Lunes, nasa 133 na lang daw ang napara ng ahensya ngayong araw. Tingnan muna ho natin itong first 3 weeks. Kung meron po silang mungkahi, pwede naman pong upuan natin ito eh. June Loyola, News 5. Susunod sa aksyon exclusive. Dating may-ari ng kontrobersyal na Porsche na minamaneho ng isang clerk na nakipagkarera at namaril lumantad sa hepe ng customs. Napapadalas na aksidente sa Star Tollway sa Batangas, sinilip na ng Toll Regulatory Board. At ang Argentinian boxer na nakalaban ng Pinoy na si John Riel Casimiro, banned for life sa boxing dahil ito po yung nangangagat. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luwalier. Pero sigurado ka, ipa Cebuana.